paano kapag hindi ka nakapunta sa eksaktong appointment date, makukuha mo pa rin ba ang NBI clearance mo? Sa video ito malalaman po ninyo kung makukuha nyo ba agad or makukuha nyo ba yung inyong NBI clearance kapag hindi po kayo nakapunta sa eksaktong date ng appointment po ninyo. Kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video ito hanggang dulo dahil ang video ito ay makakatulong po sa inyo, kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo. At para ma-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. Hi everyone! So sa video na ito ay sasagutin po natin yung panibagong question na ating viewer. So ang tanong niya is, hello po sis, tanong lang po, yung appointment ko po is 12 noon. Pag lumagpas po ba ako ng 1 PM, di na po ba ako makakuha ng NBI? Tapos meron po akong NBI expired na po ng 2018. New po yung kinuha ko, tama po ba yun? Tapos birth certificate ginamit kong ID. Ano po ba need ko dalhin pagpunta ko sa NBI? Hi ma'am! So, regarding po sa tanong po ninyo, based po sa experience ko ay, pag hindi po kayo nakapunta doon sa eksaktong date appointment or sabihin na lang natin is eksaktong time ng appointment ninyo or eksaktong date ng appointment ninyo, kukuha pa rin ba? Yes po, makukuha nyo pa rin po hanggat meron po kayong proof of payment na mapapakita po sa NBI clearance. Yun po kasi yung inyong katunayan na meron po kayong kukunin sa kanila. Ngayon po, ang question po ninyo na isa is, meron po kayong NBI na expired na dati, tapos kukuha po uli kayo ngayon. Meron po kasi tayong dalawang procedure. Kung may expired na po kayo dati, pwede po kayong pumasok sa renewal. Pero if ever na wala po kayong papakita na expired NBI, pwede pa rin po kayong mag-proceed sa new. So, ever po na wala po kayong proof or nakalimutan nyo na or wala na po kayong NBI clearance dati, hindi nyo na alam yung NBI number kasi meron pong NBI clearance number po yun sa may taas, hindi lang po ninyo nakuha yun yung eksaktong date, pwede po kayo mag-proceed doon sa new kasi doon lang po talaga yun guys. If ever na wala po kayo or hindi nyo alam yung dati yung NBI, pwede po kayo mag-proceed sa new at yes, pwede po kayong mag-create uli ng new account po sa NBI. Yes po, tama po yung ginawa po ninyo new pagkuha ng account since na wala na po kayong proof ng NBI expired po dati. Pero kung meron pa po kayo nun, kasi minsan kasi guys kapag nag-apply kayo apply po kayo ng trabaho, isa lang po yung kinukuha nila ng original. Kasi sometimes guys may mga employer talaga na ang kinukuha nila is yung original. Ang iba naman ay okay lang sa kanila yung photocopy. Pero hindi natin may iwasan na may mga employer na kinukuha yung original copy, lalong-lalo na kapag dalawa po yun. Kasi actually, dalawa po talaga yung NBI clearance sa ipapakita o ibibigay po ni NBI sa inyo. Yun po yung una, tapos may yung pangalawa, tapos pwede siyang i-trip, tapos bigay doon sa employer dahil yun yung kinukuha nila. Pero if ever na isa na lang, nag-aalaw po yung mga employer ninyo na i-photocopy po. So, ang iba is meron pa po silang tatago na NBI na expired. Kaya pwede pong kayong mag-proceed sa renewal. If ever na wala na po kayong ganun, pwede naman po at wala naman po, hindi naman po pinagbabawal nila na wala kayong ganun. Pwede po kayo mag-proceed sa new. So, okay lang po yun ma'am. Tama lang po din yung ginawa po ninyo. Pangatlong question niya is, birth certificate daw yung ginamit niya sa pag-appointment. Kasi ito is appointment eh. Yes po, pwede po yung PSA po ninyo. Yung PSA guys, pwede nyo pong gawing valid ID. Dapat original kailangan yung dalhin sa pagkuha po ng NBI. Pero guys, pag appointment pa lang, itaas na yun sila ng valid ID na at number. Kung mapapansin ninyo, humihingi yan sila ng number. Once na sinelect po ninyo is UMID, so hingi yan sila ng number ng UMID ninyo. Ito is si ma'am, ang ginamit niya is yung PSA. Sa PSA guys, yung number po ng PSA is sa baba po yan. So, may makikita po kayo sa baba ng PSA ninyo. Meron din kasi nagtanong sa atin, viewers, na saan makikita yung PSA number. So,
Yung PSA number guys ay makikita po ninyo sa baba ng PSA po ninyo. Hindi babang-baba, medyo sa baba po yun at meron po siyang palatandaan. Ang palatandaan nyo ay BREN. So, pag may makikita kayong BREN, tapos may number yun at meron siyang letters, yung po yung PSA number po ninyo. So, ulitin ko guys, may makikita kayong BREN doon, yung po yung number ng inyong PSA. Yung po yung ilalagay po ninyo. At pag pupunta na po kayo doon sa branch ng NBI na pagkukunan po ninyo, kailangan na po guys ay 2 valid ID ang dadalhin po ninyo. Pwede po ang PSA, original copy po yung dadalhin po ninyo, at isa pang ID. Accept po sila ng kahit yung NBI clearance po ninyo na expired na dati, tapos isang valid ID. Yes po, nag-accept po sila nun. If ever nawala po kayo nun, kasi nawala na ninyo or wala, any valid ID guys. Sa mga unemployed or yung nag-a-apply pa lang ng trabaho, pwede po yung PSA tapos yung student ID po ninyo. Or pwede naman po kung meron po kayo national ID, nag-a-accept po sila nun. Kahit yung temporary na national ID po, yes po, nag-a-accept na po sila nun. So, basta as long as 2 valid ID po yung mapapakita ninyo. Ang pinakamabilis na pagkuha ng ID is yung PhilHealth. Kung kayo po ay mayroong mga malalapit na branch ng PhilHealth, mag-register na po kayo ng PhilHealth. Ang kailangan nyo lang po is barangay clearance doon at original birth certificate nyo, photocopy din nun. Mag-fill up lang po kayo ng form, tapos pwede kayong mag-request ng valid ID ng PhilHealth. Yun yung pinakamabilis as for the moment, based po sa experience. From now po, kasi yung postal ID, tapong postal, parang hinold pa yung postal dahil po, i-recall nyo po yung nangyari dati, nasunog po yung postal mismo na main. Pero yun na nga guys, ay wala pa pong postal sa ngayon. I suggest is yung temporary po ng national ID. Makakuha po kayo nun. Basta mag-request lang po kayo sa PhilSci. Usually, meron na din po yan sa mga malls, yung PhilSci po. Mag-request lang po kayong temporary. Agahan nyo lang po kapag kayo po ay kukuha ng mga ganun dahil medyo mahaba po talaga yung pila. Sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong mo yung video na to, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe dahil lahat po ng mga informative video po makakatulong po sa inyo. This is Yanch and see you to my next video. Bye-bye. Yanch TV.